Alright, magandang araw sa inyo. Kung nasan man po kayo, sana kayo nasa mag-ayos sa kalagayan. Welcome back dito sa akin channel kung saan tayo magkukantuhan pampolitika at pag-uusapan natin, magbibigay tayo ng mga komento sa mga nangyari. Marami po tayong na-post na mga videos. Pinaliwanag natin yung mga batas na pwedeng kasangkutan o harapin na mga kaso ng mga nangyaring kaganapan sa Senado. Ganon din yung mga pahayag ng dating majority na ngayon minorya. Pero bago po yan, huwag po sana ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-like ha. Ngayon po, ang gusto ko naman pong pag-usapan natin ha. Pero ano po pala, pwede kayong mag-comment dyan kung ano gusto nyong pag-usapan sa mga susunod na panahon. Ano? Gusto ko pa pag-usapan itong political dynasty bill na pumasa na sa lower house, House of Representative. Ano? May version ng Senate bill eh. May version sila. Pero pag-usapan natin, himayin natin, ano? Maganda rin natin pag-usapan to eh. Ngayon, may nakita akong post ng DDS, binabasag, si Kiko Barsaga ata yun. Excuse me. Binabasag niya si Chel Jokno na parang lumalabas kaya kontra si Chel Jokno sa anti-political dynasty bill dahil anak siya ng isang politiko. Pero hindi eh, kasi ganito po kasi nangyari dyan sa anti-political dynasty bill na yan. Maganda po itong mapag-usapan at maganda itong maunawaan. Marami po doong masasabi natin na baka mapagsamantalahan ng mga susunod na mga politiko. Ano pong ibig kong sabihin? Ito po yung version muna ng Senate, ng House of Representatives, ng mga congressman. Ito muna yung version nila. Ang lumusot sa kanila, yung version nila na hanggang second degree of consanguinity. Tapos, may natin nilang gobyerno sa 4 na layer. Ano? So, ibig sabihin, halimbawa, sa layer local, ano? Mayor, vice mayor, councilor. Second degree consanguinity pinag-uusapan. So, hindi pwede magulang, anak, asawa. Ano? Ganun din ang magulang, asawa, anak. Ilalabas doon kung mayor si mama, hindi pwedeng mag-vice mayor ng anak o asawa. Hindi rin pwede sa konsehal kasi isang layer sila. Ano? Pero pwede sa kongreso. Pwede sa party list. Pwede saan pa? Sa kabilang city. Katabi. 'Di ba? 4 na layer ginawa nila. Ang mabigat doon, halimbawa, kung congressman si kuya, hindi kasama party list di pwede pa rin sila magsama ng kapatid niya, party list naman yung isa. Yeah. Kaya mas maganda sana yung version ng Senado, pero hindi pa rin pulidong-pulido. Ang version ng Senado, hinati lang nila sa 2 layer. Ano yung layer? National at local lang. Di ba? So, pwede senador, pwede mayor, magsabay sila. Hindi pwedeng sabay sila sa Senado. Magkapatid, di pwede sabay sa Senado. Pero pwede, kapatid mo senador, tapos ikaw mayor. Kasi isang local, isang national, pwede. Yun ang version nila. Ang gusto mangyari kasi nila Chel Jokno, totally hanggang 4th degree consanguinity. Kapag mayroon na nakaupo, that's it. Hintayin mo matapos yun. Kumbaga ganun ang dating sa atin, ano? Bago ka pumorma. Kasi wala namang monopolya ng kagalingan, no? Hindi na porket isang pamilya lang ba magaling sa Pilipinas? Parang ganun, di ba? So, lumalabas doon. Mas maganda-ganda yung version ng Senado kumpara sa lower house na ang version nga nila ay 4 na layer. May presidenteng kapatid. Di ba? Tapos, executive yun. Tapos, legislative. May senador pa rin kapatid. Pwede pa rin. Lalabas. Tapos, punta ka ulit sa local. Meron ka namang asawa sa local na mayor. 3 layer na yun. Tapos, ang kapatid ng mayor, party list representative naman. Di ganun din. Parang niligal natin yung political dynasty. Yun ang punto ng grupo nila Chel Jokno. Pinapatunog na mali. Ako po hindi supporter ng liberal. At alam po yan ng mga nakakilala sa akin. Ako po ay right-wing advocate. Ako po ay conservatism ang inaano ko. Ibig sabihin, hindi po ako sumusuporta doon sa mga liberalism agenda. Pero,
sa mga issue na dapat magtugma naman tulad nito, bakit naman ko kontrahin? Ano? Maganda naman ang gusto mangyari ng grupo nila eh. Ang maganda naman yung political dynasty bill sana na gusto nilang ipasa. Kaso nga hindi makalusot kasi ang ginawa lang nilang political dynasty bill sa tunog lang maganda. Nga naman, di ba? Pero kung tutuusin, inapat mong layer eh. Di ba? Di pwede pa rin isang konsehal, o sabi natin isang mayor, isang congressman, isang senador, isang presidente, hagip mo pa rin lahat. Di ba yun nga yung political dynasty? Binigyan lang natin sila ng ng legitimacy. Ang pinagbawal mo lang magkasabay. Halimbawa, pareho kayong senador. Yun lang yung pinagbawal mo kung tutuusin eh. Bawal kang mayor, vice mayor na sabay. Pero pwede ka naman maging congressman. Pwede ka party list. Hindi ganun din. Pumunta ka lang sa ibang bracket. Kumbaga, yan ang delikado. Parang nilegitimize natin yung political dynasty. Hinigpitan natin ng bahagya, pero nilegitimize natin yung mas malaki. Kaya mas maganda yung version nga naman ng Senado sa Senate, bagamat hindi pa rin pulidong-pulido dahil makakalusot pa rin in a sense na two-layer no? Pero malayo naman, isang local, isang national, isang local So ang national Vice President, President, Senador. So pwede nga naman yan. May isa kang asawa mo, senador, ikaw naman ay gobernador. Lalabas, pwede. Ang gustong mangyari nga ng iba, totally, kumbaga one per family. One per family. Parang ganun Pero, mahirap din kasi yon dahil baka i-discriminate naman natin yung kakayahan ng iba dahil may nakaupo. So, ako okay na ako sa 2 layers. Maganda yung version ng Senado. Kayo po, anong tingin ninyo? Ano mas magandang version? Yung 4 layers or yung 2 layers? Yung 2 layers, yun? Siyempre, mas mabibigyan natin ang karapatan yung iba pang mga hindi kilalang tao, hindi kilalang pamilya para naman na mapakita nila yung galing nila, magbigyan sila ng tsansa, luluwag ang upuan di ba? Kasi sa ngayon, ang dami magkakamag-anak Sila-sila lang. Pero kung mapagbibigyan ng pagkakataon yung ibang pamilya na hindi naman ganun kasikat, di ganun kayaman, pero marami ang upuang nakabakante, baka marami tayong makita mga leader na mas maayos. Diba, wala namang monopolya ng magaling, walang monopolya ng mayaman no? Dapat yan, pantay-pantay, equality, diba? Sabi nga sa Article 3, diba, ng ating konstitusyon, dapat pantay-pantay din, hindi lamang doon sa pagtrato sa batas sa pag may nagagawang krimen sa due process, dapat pantay-pantay din doon sa oportunidad na ikaw makapaglingkod bayan. Yan ang magandang dahilan para ang anti-political dynasty bill ay may ayos sa mas maganda sana. Pero bill pa lang naman yan. Nakalusot na yan sa House of Representatives. Ngayon, itutugma naman yan doon sa Senate bill. Kapag ayos sa Senate, magkakaroon ng BICAM. Doon sa BICAM, yan, mag-aano sila. Kailangan sila mag-bid sa gitna para maisarado yung bill na yan. Pwedeng mag-adjust ang isa para tumugma dun sa isa, at kapag okay na, nag-approve na sila, majority nila nag-ayos na, both houses yan, ipapadala na ngayon yan doon sa opisina ng presidente ng Pilipinas, kung saan ang presidente, siya ang magre-review niyan at siya ang magdidesisyon kung kanyang i-approve o i-veto. Pag vinito po yan, ibig sabihin rejected yan, balik yan sa Congress, sa bicameral Congress natin. Balik yan dyan. Tapos, kung aprobahan niya, ito tapos na, meron na tayong anti-political dynasty bill o law. Pero yung anti-political dynasty law na yon, supposedly, di pa natin alam sa ngayon kung anong version ang lulusot. Kung yung 4 layers o yung 2 layers, sana yung 2 layers, para magkaroon naman ng maluwag-luwag at mas malaking tsansa ang ibang mga tao na makapaglingkod bayan. Kasi marami naman talagang tao dyan na magagaling pero hindi talaga kayang labanan yung bigat ng makinarya ng mga nakaupong grupo-grupo na grupo-grupo sila. Talaga sinakop na nila lahat. Kumbaga, sila na lang.
Naku, mahaba-habang usapin 'yan. Pero ganito po muna tayo at sana po ay kayo po yung mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Sana po may natutunan tayo muli ngayon. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muli po. Balik po kayo dito sa aking munting channel. Maraming pong salamat.